O, ito naman, pag-usapan natin ngayon. Hoy, ito, pag-usapan natin. Yung mayabang na pulis, mga kababayan, na nagbanta dito kay Pangulong Bongbong Marcos at kay General Torre, sabi niya hindi siya magre-resign, mga kababayan. Pero ngayon, etong mayabang na pulis na si Puntillas, eto na, nag-resign ang loko. Mga kababayan, hindi pa ito ibinabalita ngayon dahil mainit pa yung mga talakayan tungkol sa hearing ni Amy Marcos dito sa paglabas ni Pebbles Talakera at tungkol sa usapin ng pag-aaresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero, mga ka-GPnatics, ang lagay itong pulis na ito, mukhang hindi niya po nakayanan, mga kababayan, yung nangyayari ngayon. Akala ko ba atapang-atao ka? Bakit ngayon? Ano nang nangyari? Ah. Sabi dito, mga kababayan, kala ko matapang to, yun pala, wala. Tapang-tapangan lang pala. Uy, nangyari. Sabi niya, today, I surrender my uniform, my badge, and my gun. I will leave PNP for a moment and I will come back when the right time comes. Sana wag niyo nang pabalikin to. PNP. 'Di ba? May pagbabanta pa rin eh. And I will come back when the right time comes. Parang nagbabanta pa rin pag wala na yung Marcos dyan sa Malacanang. Babalik ako. Sana wag ka na makabalik. Sabi ni Sarah Mix TV 01, oh no, totoo ba ang alin po? Sabi niya, masyado na nila akong iniipit at ginipit dahil ako ay maliit lamang. Maliit daw siya. Dami mo na nga pinagsasabi eh. Pero sa isang labanan, hindi masama ang umatras dahil kapag umatras ka, hindi naman ibig sabihin na tapos na ang laban. Ako naniniwala dyan sa sinabi mo. Ang pag-atras ay hindi yan nagsasabi na ito ay karuwagan. No? Pero palagay ko, mga kababayan, hindi yan applicable para sa'yo. Hindi yan applicable para sa mga tao na kagaya mo. 'Di ba? Sabi niya, yes, I will surrender my power as a police officer, but I will never surrender my power as one true brave fighter. I will fight for my right. I will fight for my freedom, and whatever happens, I will never give a damn. Uy, yabang. Mga kababayan, kala ko ba noon, sabi niya ganun, I will fight for my right. Sabi niya ganun, ayaw ko. Bakit ako? Why should I resign? Sabi niya dati. Bakit ako magre-resign? Di gamitin ko na lang yung pagiging pulis ko para gamitin to. Sabi niya ganun. Para tanggalin, mga kababayan, overthrow this government. Tapos biglang Patrolman Puntillas signing off. Malaya ka na ngayon, brother. Kaya asahan ninyo, guys. Pagdating ng oras, pag meron na namang mga rally-rally, ito, isa sa mga nangunguna. Diba, ito naman ang gusto natin, Patrick Lopez. Yan naman ang hinihiling natin sa kanya eh. Kagaya din po nung sinabi ng isang pulis, no? Kung ikaw ay talagang against this government, mag-resign ka, isoli mo yung badge mo, isoli mo yung baril mo, at sa ganon, maniniwala ako na ang nagpapasahod sa iyo ay hindi ang gobyernong ito. O yan, mga kababayan, ginawa niya. Kasi ginigipit daw siya. Paano ginigipit? Binigyan ka na nga ng maraming pagkakataon para makipag-usap sa kanila. Para nang sa ganon, malaman nila kung ano ang problema mo. Pero ang problema kasi nito, ako, kaya kung bakit hindi ako naniniwala sa kanyang mga payag na siya ay ginigipit, mga kababayan, kasi ang pinagagawa sa kanya, mag-take daw siya ng neuropsychiatric exam.
Hindi niya po ata sinusunod yung neuropsychiatric exam niya. Kasi alam ata na may tama ito sa ulo. Diba? Paano ginigipit, mga kababayan? You were given a chance. Sabi niya, submit yourself. But please, kailangan ikaw ay mag-undergo ng neuropsychiatric exam. Hindi naman niya ginawa. So yun ba ay panggigipit? Mga kababayan, tama lang yung ginawa na due process ng kapulisan. Kasi that will tell the police or the PNP kung ikaw ba ay karapat-dapat pa, di ba Mami Piar, na ikaw ay manatiling policeman. Baka kasi mga kababayan, ikaw, kunwari, tinanggap ka nila, hindi ka nag-undergo ng neuropsychiatric exam. Tapos, merong isang pro BBM na nakaharap ka, meron ka pang barel. Di ba? Meron ka pang barel. Oh, nagkasagutan kayo ngayon dahil ikaw ay may di binunot mo. Yun ang gustong gawin ng PNP, mga kababayan, to prevent yung pwedeng mangyari in the future. At syempre, para makasiguro sila nang wala silang tauhan sa PNP na may tama sa utik. Sabi ni Godfrey Bulacan, tama lang yan sa kanya kasi may saltik. Mana sa mga Duterte may brain damage. Boom! Sabi ni Bing Marie, may saltik. So pag bumagsak sa psychiatric exam, matik matatanggal ka sa pagkapulis, de lalong mapapraning yan. Yun nga po, Sir Nixon Mendoza, kaya ayaw niyang mag-undergo dahil baka malaman na may sira talaga siya. 'Di ba? At hindi na siya pwedeng bumalik. Kaya PNP, sana yung inyong ginagawa na proseso sa pagtanggap ng pulis, sana naman walang under the table kasi alam natin, ikapapahamak nyo rin yan. Kayo din ang madadali dyan. 'Di ba? Dapat walang under the table, dapat talagang dumaan sa proseso. Kagaya nito, may mga nakakalusot. Ilang pulis na nakita natin na ganyan, na may saltik. 'Di ba? Yung pulis doon sa Tarlac, yung kinantahan ng bang bang, ginanon. Nakulong si Loco, nandoon, nagwala daw doon saan yun, mga kababayan? Sa kulungan, ayun, pinagtripan. Sabi ni Ma'am Allen Arsenas, di ba si Matubato nga ay hindi nakapag-aral, Sir John? Dirty tactics ang ginagawa ng mga Dutae and attorney nila. Tama po, si Matubato hindi nakapag-aral. Tama lang yan, dapat tanggalin sa serbisyo yan kasi delikado yan, lalo na, tama po kayo. Napakadelikado po, mga kababayan, kasi ang mga tao na to, hindi natin sa pinagtatawanan, hindi dahil sa sinasabi na ganito. Dapat kasi, the reason why, hindi lang naman sinasabi para siya ay pagtawanan ng mga pulis. Kaya po siya pinag-undergo ng neuropsychiatric exam para po makita natin, ito bang taong ito ay kailangan i-rehab? Kailangan ba itong taong ito ay kailangan pag siya ay nakitaan na may ganun, kailangan ba sumailalim ito sa mga pagsusuri para matanggal yung problema niya na ganyan? May proseso, 'di ba? Pero ang ayaw niya, mga ka-GPnatics, yan ay nangangahulugan po na inaalisan niya na yung sarili niya ng karapatan na manatili po sa pagiging pulis. Mabuti naman, nag-resign na siya sa sarili niya. Sabi ni Bing Marie, musta na pala yun ngayon, nakakulong pa rin ba? Hindi po, nandun na 6 feet below the ground. Yung tinatanong niyo ba yung may kumanta ng yung yung kanina sinabi ko yung sa Tarlac, yung binaril niya, yung matanda tapos yung anak, wala na po yun. Yung pulis na yun, patay na rin po yun. Pinatay doon sa kulungan.
Ano to? Sabi ni Rose, may ano to? Sorry po, hindi ko mabasa 'yun. Mamileti Vlog, correct, may tama siya sa isip. I think nag-suicide 'yon. Nag-suicide ba 'yon, Patrick Lopez? Oh, hindi ko alam nag-suicide. Akala ko tinira. Hindi. Oo nga pala, nag-suicide 'yon. Pero ang alam ko, mga kababayan, ang ano lang, hinala ko lang palagay ko may tumira doon. Oh. I don't care. Yun pala yun. 21. Pinaalala nyo sa akin. Nakalimutan ko kasi. I don't care. 21. Si Jonel Noesca, yun pala yun. Buti na lang, ang tatalinin nyo. Mag-inang Gregorio. Ayun, mga kababayan, yun ang isa sa mga halimbawa ng paano nakalusot yun. 'Di ba? Mayroon palang problema. Oh. Sabi ni Mamona, nagpakamatay. Hindi ako naniniwala na nagpakamatay yun. Mga ka-GP Natics. Okay, so next topic ulit tayo. Ito naman pag-usapan